Here we go. Becoming a champion in the marketplace. I hope this is clear sa inyong screen, or if you're listening through an audio, I hope everything is clear. So, bear with me dahil okay ang pag-uusapan natin ngayong gabi. First is becoming a champion in the marketplace. Natok ko na to, natrain ko na to sa iba't ibang company, mapa sales, mapa network marketing, real estates. Pero dito pag-usapan sa context naman ng pagiging home-based entrepreneur. Holistic session, pagkakausap kayo ng leader to leader, or meron kayong tinetrain, hatiin nyo sa tatlo kung paano sila kakausapin. Ito ba yung time na gagamitin mo yung rationality mo, yung isip mo, mentality mo, or yung heart mo, yung empathy, yung feelings, emotion, or alam niya na to pareho, ang kailangan niya lang is tulong. Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng tawaging leader ng wala tayong napapasunod. Kahit self-led ka, ibig sabihin napapasunod mo yung sarili mo. So, ibig sabihin, laging may involved na tao. At ito, simulan natin dito sa tatlong principle na to, head, heart, and hands. Minsan kasi gusto nating, o kahit sa sarili na natin, alamin natin saan ba tayo may problema ngayon. Sa mindset or data, information about something, or heart na alam natin pero hindi tayo confidence. Feeling natin competent tayo pero wala tayong confidence na gawin yon. Now, if you are competent and confidence, kulang ka lang ng execution. So, kailangan mong gamitin na yung hands mo. Always remember, sa mga taong nagpipray at sa mga taong may pinagdadasal, ito yung principle ko when we pray a blessing. If we ask God to have a chair, ang bibigay sa atin ni God ay isang malaking bloke ng kahoy. At tayo mismo ang gagawa nito. We will use our hands. Kasi, more than the result, being a father, gusto natin nag-grow yung anak natin. Nakikita natin na natututo siya in the process. And also, mas nakikita natin, mas exciting ang procedure ng pagtupad ng dreams, pag-achieve ng goals, kaysa kapag nakuha mo na siya. Makakalimutan mo na nga yung feeling nung nakuha mo siya. Pero yung during the time na ginagawa mo ang isang goal, activity, halimbawa pag-akit sa bundok, ang goal mo karating sa tuktok, maganda makita mo yung scenery. Pero after nun, ang di makakalimutan, nadapa ka, huminto ka para bumili ng tubig, may tubig sa bundok mo. So, ang dami mong may experience. Now, itong tatlo na to, simulan natin sa principle na to. Head, heart, hands. Being a seller, being a builder. Sa tatlong ito, saan ka sa tingin mo kailangan ng needs to improve? Or saan mo kailangan mas tumutok? First is yung head, yung information, mga data para ma-execute isang bagay. Heart, meron ka na yan, kaya lang parang nag-overthink ka, ginagamit mo yung emotions mo. Ay, hindi ko kaya. Feeling ko, hindi ko kaya. Natatakot pa akong gawin. Or, ayun. Ano po yun? Ano po yung sabi ni Madam? And where is, yan, nakamute na ba? Is, yan. Okay. Or yung hands. Pwede nyo i-comment, mahina yung mic? Mahina ba yung mic ko? 150 daw agad. Nagpupustahan sila sa Gilas, ah. Okay. Nakapin na ba ako? Ako lang ba yung kita? Yan. Are you ready? Lagi natin tatandaan. Araw-araw. Ready na pa tayo for today. Ako tinatanong ko sa sarili ko pagising ko, ready na ba akong gawin lahat ng mga gusto kong gawin? That's why I encourage everyone. Last time na talk ko sa goal setting. Huwag niyong palipasin yung gabi na hindi niyo na isusulat yung activity niyo for tomorrow. Para yung brain niyo pa lang nung pagtulog ninyo, alam niyo ng katawan niyo, nag-a-adapt na siya, nag-a-adjust na siya sa mga activity niyo. Kahit yung top 3 major activity, may kakausapin ka, mag-aayos ka ng ads mo, ayusin mo yung stocks mo, kakausapin mo yung riders mo. Gabi pa lang, sulat mo na, lagay mo sa wall, lagay mo sa salamin para pagkita mo, alam mo na yung gagawin mo.
It's always been like that. Tandaan nyo po, ang mayaman, hindi naman po dahil magaling sila. Ang sigurado kong ginagawa ng mga achiever, mayaman, champion, ay sila ay organized. Kasi naniniwala po kapag hindi organized yung schedule nyo, madali siyang kuhanin ng business ng mundo, business ng entertainment, business ng kaibigan mo. That's why kailangan magsulat tayo, mag-plan tayo. So, are you ready again? Number 1, paano natin i-enhance yung head natin? Tandaan po natin, when we are in sales, napakalaking factor ng charisma. Ayan. Minsan nga po kahit hindi magaling ang isang tao at hindi niya kabisado yung pinipresent niya, basta charismatic ang isang individual, kaya niya pong somehow pasunurin ang mga tao. Alam natin yan sa mga church, yan sa mga kulto, sa mga scam, sa mga ganyan, sa negative stuff. Pero pwede rin naman siya sa mga positibong bagay. Ikaw mismo. Tandaan niyo po, ang charisma ay isang skill, hindi po siya gift. Wala po ako nakita na naging charismatic siya ng by default. Hindi. Ang taong charismatic, ayan, pinaghihirapan siya at binibuild siya. Kasi po, noona parang may isang tao mahiyain, biglang nagbago, biglang nag-charismatic. It's something you build. Who is the most charismatic person you know? Unahin ko na, nandito yan, si Sir Troy. Sobrang charismatic niya, lalo na sa mga Thunders, sa mga dual citizen. Comment nyo nga po dyan, or if you're watching on a replay, sabihin nyo, i-verbalize nyo, sino ang kilala nyo na charismatic person. Sa gila, sino ang charismatic person? Yung reverse ng charisma ay si Coach Chot. Ito po ang element ng charisma. Power, presence, and warmth. Hindi po pwede maging charismatic ang isang taong bargas. Hindi rin po pwedeng maging charismatic ang taong mahina, lalamya-lamya. At hindi rin po charismatic ang isang tao na walang dating. And syempre, walang datong. Power, presence, warmth, and charisma. Or power, present, and warmth. Ibig sabihin, power, may stature ang isang tao. So, somehow, find a community or find a certain area na magiging magaling kayo, na magiging achiever kayo, then build a presence. Magbihis ng maayos, dress for the occasion, tumayo ng diretso. Meron po ba ditong hirap ka tumayo ng diretso? Minsan, pagtayo lang ng diretso ay nakakadagdag na agad ng karisma ng isang tao. Hindi pa niya kailangan magsalita. Ang kailangan niyong gawin ay paghirap kayong tumayo, practice lang po kayo. Idikit nyo lang ang likod ninyo kasama ang ulo sa pader ng 30 seconds at maglakad, tapos bumalik, tapos lumakad hanggang maging straight po ang body ninyo. Isa yan sa pagpapractice ng presence. Presence din ay ang one level up ng kasuotan mo. Noong una ayokong sumunod sa mga gantong principle kasi rockers po ako, punkista po ako. Ako po yung nagsusuot ng skate shoes, yung baston na pantalon, tas butas-butas, tas na-involve ako sa sales, bigla ako magko-coat, bigla akong magtatay, magpo-polo and polo shirt. Pero na-realize ko, I need to dress for the occasion and dress for success. Ang tinuro po sa akin sa sales ng isang training, personality development training ay hangga't maaari you are one step higher doon sa mga suot ng mga karamihan. Mga tao sa isang lugar, birthday, usually naka-t-shirt yan. Pag lalaki ka, pag polo shirt ka. Pag ang event, siguro mga church event, ganyan, iba dyan, naka-polo shirt lang. Mag-polo ka. Pag nakapolo yung iba, sa lalaki po ito pag nakapolo iba, mag-long sleeves ka. Try mo lang i-up ng one step higher lang. Pero syempre, kapag speaker ka, pag trainer ka, don't dress like those people. Kasi mahahalo ka sa crowd. So, mababawasan yung presence mo. Yung warmth naman, makikita yan sa iyong body language.
especially in how you treat people, how you speak to them. Ang warmth po, nararamdaman yan kapag iniuna mo sila bago ikaw. Sa conversation, ikaw yung unang nagtatanong, oh, hello, what's your name again? I haven't got your name. Ayan. So warmth, yan po. Power, presence, and warmth. Yan po ay isang research ng mga psychologist. Now, how to have charisma? Ito pala, master the art of presence, develop a sense of confidence. Tandaan niyo pang confidence is it's not something you have, it's something you create also. Yung lagi ko pong kinukwento dito, akala ko po confident ako na tao. Kasi po ako po ay matagal na nagda-drive. 12 years old pa lang nagbumotor na ako. Maaga po akong nagkalisensya. Ibig sabihin, sanay po ako sa pagdadrive. Pero nung nag-drive ako, tas naiwanan ko yung wallet ko, bigla akong hindi na marunong mag-drive. Ibig sabihin, nawala sa akin. So, nawawala pala siya. Ibig sabihin, hindi ka meron nun. It's something you create in the situation. So, I decided na i-motivate, encourage yung sarili ko na matagal na ako nag-drive, ba't ako kakabahan? Mag-iingat naman ako. So, again, confidence is something you create, something na kailangan mo i-work out during the situation. And yung courage nga na tinatawag, kasi sa kahawig ng confidence, ang courage ay doing something even if you are afraid. Ganun po ang courage. Tandaan niyo po, kahit matapang kahit si San Goku, ganun. Takot pa rin siya pero lumalaban pa rin siya. Yun ang courage. Wala iba example. Conquer the basics of conversation. Meron po ba ditong mahiyain bukod sa akin? Nag-talk po ako kahapon. May mga tinrain po ako na ayun, na mga tao po. Tapos nag-joke po ako, sabi nung isang participant, ay walang hiya, sabi ko. Ako ba yung sinasabi mong walang hiya? Pero tandaan po natin, hindi po malaki pong mawawala sa atin kung mahihiya tayo. Principle to ng isang financial wealth coach. Ang pagkapal ng mukha ay pagkapal ng bulsa. Kung hiya lang ang meron ka, kumbaga, bakit ka mahihiya sa isang bagay na tama? Ang dapat mo ikahiya ay mali. Kung nahihiya ka, ibig sabihin mali yung ginagawa mo. Pero kung tama yan, nakakatulong sa iba, bakit mo siya ikakahiya? Next is practice effective eye contact. Sa isang community, sa isang presentation, sa isang conversation, sa isang networking event, maganda po kakausap mo yung tao, nakatingin ka sa mata niya. Siyempre, wag naman palipat-lipat kaliwat kanan, tingin ka lang kahit isang side ng mata niya. Then, makipagkamay ka din, makipag-usap ka. Ayan. Kasabay nito yung mindful of your body language. Standing straight lang po. Ayan. Malaking tulong na talaga yan to build your charisma or confidence when dealing with people. Open palm. When you are presenting something, open palm. Huwag ka magturo. Open palm pag tinuturo nyo sila. Yan. Ang body language natin sa isang presentation, 60% or 80% pa nga minsan. Kung paano ka kumilos, paano ka gumalaw. Paano mag-express ang iyong muka. Next natin na principle ng pagiging champion is yung habit. Yan. Yan isang wrong spelling ng habit. Yan. Si Bilbo Baggins yata po yan, kung naalala ko. Fan po yung wife ko niya. Sa mata makikita. Sabi ni Ma'am Joraline. Kanta po yan, di ba? Sa mata makikita ang muta ng iyong mata. Habit. Madaling ma-predict ang success mo based on your habit. Ano ba ang ginagawa mo sa loob ng isang araw? Gaano mo kadalas isang bagay, yun ang magbibuild ng results sa'yo. Magpa-pile up yan. Example, ako po simula 2010, August 2010. Hindi ko alam kung 16 or 28. But sa August 2010, I have decided na ipupursu ko yung career ko sa self-development. Ipupursu ko yung salitang success. Ibig sabihin, hindi ako magiging mangmang. Kasi for the longest time na natatandaan ko, laging bagsak yung grade ko, lagi ako nagre-remedial, laging 4 yung grades ko. So I decided I will seek knowledge, I will
bubusugin ko yung utak ko kasi hindi lang tiyan ang nagugutom, pati isip din. So, naging habit ko na mag-aral. Bagong earning, bagong ways to improve myself. Everyday quotation. Meron nga pong meron mga time po isang event, maraming speaker, ang daming sinasabing quote. 80% of the time kilala ko yung nagsalita ng mga quote na yun. Ngayon kasi marami na pwede i-quote ngayon eh. Dati sila John Maxwell, Dwayne Dyer, Anthony Robbins. Ayan, yun lang sila lang naman yan. Zig Ziglar. It has been my habit na mag-aral. I-improve yung sarili ko. Kasi marami po kong kayang gawin ang habit. Narinig niyo po ba yung anak ko nandito po sa gilid? Hi, why are you here? What is the opposite of good? Sige nga po. Ayan. Kapag matagal ka na sa training and development, mga quotation, mga ganyan, mga motivational video, alam mo ang sagot dito. What is the opposite of good? Sige, patugtog muna tayo para at least na ano nyo. Sabi ni Ma'am Joraline, bad. Sino pa po ang sasagot? So busy yung iba, ganun. Nanonood ako ng gilas, ayaw ko sumagot. Okay, isa lang. Sabi ni Sir Bonix, yan bad. Yan din ang akala ko before, nung hindi pa ako nai-involve sa ganitong klaseng industry. The real opposite of the good is great. Ibig sabihin, kapag good ka kasi, automatic yun, sakto lang. Okay lang. Pero ang opposite ng good is great. The enemy of the good is great. Kahit sa isang kumpanya, pag sinabi mong pwedeng-pwede na, parang wala ring laban yun. Kasi sa competition, hindi ka pwede na. Kailangan excellent ka. Kailangan may effort ka. Kailangan unique ka. Kailangan nag-stand out ka. Pansinin nyo nga po, yung presentation ko, yung iba hindi pa sanay. Kasi sanay sila na maliit lang yung speaker. Tapos, naka-slideshow lang. Ako po, hindi. Kailangan kakaiba. Kasi naniniwala ako na hindi pwede ang pwede na. Especially in the craft that you have chosen. Kailangan angat ka. Kailangan kakaiba ka. Kailangan great ka. Hindi pwede yung okay lang. Ganon din po ang habit. Kumbaga, hindi pwedeng okay na yan. Tapos nasasanay ka na lang. Magugulat ka yung buhay mo okay na lang. Yung sasakyan mo okay na lang. Yung resulta ng buhay mo okay na lang. The enemy of the good is the great. Kaya nga po yung sabi nga din, ang enemy of your future success is your past success. Kapag ang tao lagi na lang kinukwento yung mga dating tagumpay ng buhay niya, ay, alam mo, dati ako ganito eh. Ako dati ganyan eh. Ako nga yung top earner dati sa dating company. So, hindi dating past success na yon. Ang mahalaga is ano yung pwede mo makuha ngayon. It's never too late to try again. Kaya nga po, ako po mismo, if may hinahabol ako, I would always remind myself na may ibubuga pa po ako. Ayokong i-remind yung sarili ko na dati kasi akong ganyan, okay na yon. Sayang. Kung ayaw mo mag-compete, okay lang. Pero if you want to compete, if you want to win in life, you want to earn something in life, you need to think differently. Hindi pwede yung good lang. Kasi lahat tayo kaya yung good. Kaya lang, kapag marami nakakagawa, hindi ka nag-i-stand out. Okay? Ayan, parang ganito yan. Gulat ka no may langkas ng 10 kamay. Hindi pwede isang kamay lang. Kailangan lakas ng 10 kamay. Andito pa yung baby ko. Naririnig ko ba? If you're watching this, kahit hindi nyo na i-type, pakisabi lang po, habit. Habit. Alam nyo po ba mahirap tanggalin ng habit? Kasi pag tinanggal mo yung H, meron pa ring abit. Ayun. Alam nyo po, abit yung tumatalong. Pag tinanggal mo yung A, bit na lang siya. So, meron pang konting-konti. Pag tinanggal mo yung B, meron pa ring it. Pero kapag tinanggal mo yung I, meron na lang T. Ano yung T? Transformation. Na-transform ka na ng habit mo.
whether it is good or it is bad. Para nga pong yung mga nagda-diet, di ba delikado yung bigla kang papayat? Halimbawa, naging pumayat ka bigla in 1 month, pero 10 years kang machubis, ganun. Delikado din yun. Pero matatransform ka kapag dinahan-dahan mo at tinuloy-tuloy mo. Kaya nga po, kung kami po sa coaching, mas concern kami sa hindi yung biglaang pagbabago kasi babalik yan eh. Pero yung naging habit mo unti-unti. Kaya kung papansin nyo, alam ba, sa mga company, kapag top earner ang isang top earner, most likely lumipat man ng ibang company yan, madali para sa kanya ang maging top earner. Ako po nung nagsimula sa parang 10 sa 10, yung last 3 po doon ay pumapasok po ako sa top earner. Nagsimula nung isang beses, dumali na siya ng mga sumunod dahil naging habit na siya. At next natin is attitude. Ayan, importante itong attitude or attitude. Pag ano ka, pag social ka, attitude. Your attitude determines your altitude. Si Zig Ziglar po yata ang may sabi nito. Bakit mahalaga yung attitude? Pinakita ito yung computation na to eh. Andito ba? Ayan, mamaya na, dadaanan natin. Okay. Skills versus attitude. Ito yung tinatanong kapag nag-hire. Before, sa company, part po ako ng isang executive team ng isang tech company. In charge po ako sa marketing nila. At ayan, mute lang po natin. Lagi po kasing na-unmute. Ayan, pag hindi ka nag-unmute, you're uncute. Yan. Sa hiring, dalawang option yan. Magaling ba siya pero hindi okay attitude, tatanggapin mo? Or hindi siya magaling pero mabait siya, tatanggapin mo ba? Nasa sayo kung anong choice mo. Kasi yan dalawa, napakahirap maghanap ng sabay. Pero yung admin ko po, magaling na. Mabait pa. Sabi niya, sambanda. Kaya po, yun. Isipin nyo palagi, is it skills or attitude? Para sa akin po, mas binavalue ko ang attitude or attitude. Kasi pwede mong turuan yan pag tama yung puso. Kapag mali, minsan makakaaway mo pa. Pero maganda sana kung wala ka ng time mag-develop ng tao, kailangan pareho na siya. Kasi ang hirap turuan ang hirap baguhin ng maling ugali. Pero madaling turuan ang bagay na hindi mo pa alam kasi skill-based yan. Pero alam ko po, mabubuti naman tayong tao dito, di ba? Pumalakpak nga po yung salbahe. So, okay attitude natin. How to have positive attitude, do the golden rule. Alam niyo yung golden rule, di ba? Time is gold. Yun yung do unto others what others do unto you and to the other people. Ayun. Be kind to yourself. Simulan mo sa sarili mo. Kadalasan kasi ng toxic na tao, toxic rin talaga sa sarili niya. Nag-i-exude na lang yung katoksikan niya. Apply Galatians 5:22 and 23. Kung ano yan, maganda i-research nyo. Ayan. Fruit of the Holy Spirit, nandito rin pala siya. Yan po, madalas na pinapakita sa mga networking, sales training, real estate. Yung attitude po, pag kinumpute nyo yan sa karampatang letra at numero, halimbawa A is 1, B is 2. Sa hard work, 98%. Knowledge is 96%. Pero, ang attitude ay 100%. So, importante talaga siya sa success natin. I have this mentor, sabi niya sa akin, madaling maging successful. Kasi kapag ginalingan mo, sinobrahan mo yung practice mo, you work more than your competitors, magiging successful ka. The problem is, do you have the attitude to stay there? Kasi yung skills mo yung mag-aangat sa'yo, pero yung attitude mo yung magsusustain sa'yo kung nasaan ka. It matters pagdating sa pagkakaroon ng champion mindset or winning mindset or pagiging top seller. Marami po dito naging top selling lang for a season,
pero nawawala din po. Kaya nga po maganda ang binibilang every year. Hindi lang basta kung sino yung mga top earner ng gitong buwan. At the end of the month, at the end of the year, sino doon ang overall top earner for the year 2020 something. Attitude po. Yung humina yung stock, hindi nagreklamo, tuloy pa rin benta, lipat lang. Iba kasi, parang daming reklamo sa buhay, hindi tama yung attitude, nagpi-fail sila kasi masyado lang dinadamdam. Attitude matters. Ayan. Ganyan po dapat tayo kasaya sa ating work. May ano ba sounds? Naririnig po ba yan? Ganyan na ganyan po itsura ko kapag inutusan ako ng asawa ko. Smile lang. Saya, sana all ganyang kasaya, no? Tuloy na natin. The mirror principle. Nakakadagdag din po ito ng attitude. Paano mo tinitingnan yung sarili mo? Kasi kung bakit hindi ka nag-act out, ikaw mismo, paniniwala mo sa sarili mo, ay hindi okay, hindi tama. Pag tumingin ka sa salamin, yung anong tingin mo sa sarili mo? Pag tumingin ka sa salamin, paano mo siya piniperceive? Mahatma Gandhi, you must be the change you wish to see in the world. Don't expect someone na maging mabuti kung ikaw mismo masama ka. Kaya nga mismo frustrating po sa mga taong mababait, di ba? Parang, bakit hindi siya mabait? Kasi ako mabait. Pero the fastest way to change the world for the better is become better. Sabi ni Brother Bo, the fastest way to help poverty is not to be one or not to be poor yourself. Tsaka ka na tumulong yumaman yung iba, bawasan mo muna. Pag ikaw yumaman, madali nang tumulong sa iba. Unahin mo yung sarili mo. Baguhin mo yung sarili mo. Parang yung during time ng mga election, di ba? Daming opinion ng mga Gen Z, ng mga millennials, pero pagdating sa bahay, hindi mautusan, hindi kumikilos, well opinionated, pero wala namang kilos, wala namang galaw. So, hindi rin siya nagmamanifest, hindi rin naging effective yung point nila. How to see the world better. You are the reflection of your own world. Pansin mo, pare-paro lang po tayong mundo ginagalawan pero paiba-iba tayo ng pananaw. Parang mga kaibigan ko po, parang 50% po yata ng kaibigan ko gusto mag-abroad. Pero ako, ayokong tumira sa abroad. Usually po yung mga ayaw dito na mga kaibigan ko po yung mga nasa employment. Kasi nga po, pabor sa kanila na well compensated ang kasipagan nila sa ibang bansa. May healthcare, may support ng government, well compensated, maganda yung sahod nila. Pero ako po na nandito, nagninegosyo lang, ayoko sa tingin ko, kayang-kaya pa naman. So magkakaiba ng perspective kahit nakatira tayo sa mundo. So paano mo tinitingnan yung mundong ginagalawan mo? Halimbawa, hindi mo pa kayo mag-abroad. Kung nasan ka ngayon, baguhin mo yung narrative mo. Kasi your narrative will base on the way you live. Okay, pag hindi okay yung words mo, yung paningin mo sa bagay, most likely hindi rin maging okay kung paano ka mabuhay sa mundo. You need to see yourself in a beautiful manner. Paano mo makita? Alam ba, malaki ilong mo, malapad noo mo, ganyan. Parang ako yun . Accept mo. Tanggapin mo. Kasi kung yan dalawa lang naman yan . Kung hindi mo kayang baguhin, tanggapin mo. Kung kaya mong baguhin ng help of science, hindi gawin mo. Pero kung hindi na, acceptance. So you need to see yourself in a beautiful manner. Kasi even magagandang nila lang, maging gwapong nila lang, ay nakakaramdam pa rin ng hindi na natin ng maganda or mabuti yung sarili nila. Champions know that they are winners before having the battle. Sabi nga, di ba nila, the battle was first won in the mind. Yung parang, kaya nga po maraming galit sa Gilas. Maraming nagtatampo kay Chot Reyes, di ba? Hindi pa nagsisimula yung laban, learning experience pa lang daw. Subukan lang. Ibig sabihin, talo na agad, hindi pa nagsisimula yung round. Nag-a-apply ka pa lang ng trabaho, feeling mo, hindi ka na matatanggap.
At pinaka nakakatawa po na naririnig ko sa beauty contest, tas nanalo sila. Ine-expect mo ba na mananalo ka? Sabi, hindi po. So, kalokohan yung bakit ka sumali. Ano yung hobby lang, ganun. Para mapicturean ka lang. So, dapat, you play to win. The purpose of a game is to win. In the right way, ha? Hindi naman yung kailangan mong umapak, mandaya para manalo. Pero, ang intention po ng game, ng competition, ng ranking ay manalo. You don't play for experience. You play to win. Sayang yung oras kung gano'n na lang yung mindset mo. At kahit po sa mundo kahit ng sports, lagi ang nakikilala ay kung sino yung nananalo, hindi yung nagkaka-experience. So dapat bago ka lumaban, alam mo na mananalo ka. Bakit kailangan mo malaman bakit mo maiisip yun? Kasi nagpa-practice ka, nagtitraining ka, nagtitake ka ng risk at sumusubok ka. Self-talk and self-affirmation, yan sinasabi ko. Yung bullying, sabi nga, ang worst ng bully. Pero para sa akin, ang worst ay sarili mo. Yung bully kasi, kapag hindi ka niya na kinakausap, wala na yung bullying. Pero ikaw mismo, kapag wala na ibang tao, binubully mo yung sarili mo, pinapaniwala mo yung sarili mo sa sinasabi ng ibang tao, ikaw ang worst. Kasi yung sinasabi mo sa sarili mo, kahit hindi ka magsalita, thoughts lang, enough na yun para masira yung spirit mo. So, let's fix our self-talk and self-affirmation. I-affirm mo pa rin naman yung sarili mo. Nagkamali ka, bangon tayo, good job, laban. Maganda nga rin po pag nag-workout kayo, kasi talagang i-affirm mo yung sarili mo para matapos mo yung set eh. Lalo na pag leg day. Ako, hirap na hirap po ako sa leg day dahil masakit na po yung tuhod ko. Pero doon mo pa-practice, kaya, laban! Now, how do you rate yourself as a person? Madalas, itong problema, i-rate mo yung sarili mo 1 out of 10. Sasabihin ng iba, 3, 4. Pero pag ipaparate mo yung bata, 10, 9. Cute kasi. Pero yung bata na yan, wala pang ginawa para sa lipunan. Never pa nagbayad ng tax yan. Umiyak lang yan. Umiyak, pumupo. Cute lang, yun lang ang taas ng bigay natin sa kanya. Pero tayo na nakagawa na ng somehow pagbabago para sa lipunan, nakatulong na sa magulang, nakatulong na sa society, ang baba ng rating natin sa sarili natin. So again, how do you rate yourself? Napansin ko po ito sa basketball. Ano to, contentious topic to nung tinanong si Stephen Curry. Si Stephen Curry, ikaw ba ang pinakamagaling ng point guard? My baby is playing beside me. Ayan, sagot niya is yes. Nagulat nga siya, parang pag sinabi niya kasing hindi, mababa yung confidence niya, mabubu siya ng fans. Pag sinabi naman niyang ako, magayabangan naman yung player. If you're playing 2K, may mga instances na ganyan, you need to answer properly. But I would say na rate yourself sa kung ano ang gusto mong maging at kung sino ka, sino yung identity mo. Don't think highly of yourself, ha? Sa Bible sinabi rin yun, don't think highly of yourself. Pero tingnan mo yung sarili mo kung sino yung identity mo at ang gusto mong puntahan. Kung sa tingin mo 2 ka ngayon, huwag mo sabihin yung 2. Gusto mo maging 6. Gusto mo maging 7. Ako nga po, ragging rate ko sa sarili ko 8 or 9 eh. Kasi kailangan ko mag-focus sa 2 pa for room for improvement. Ito po, I am. Yan po yung word na yan, I am. 2 of the most powerful word. For what you put after them, shape your reality. Meaning, yung I am na yan, kung ano yung idudugtong mo yan, yan ang maging reality mo. I am a winner. I am blessed. I am loved. I am important. I am saved by grace. Ayan. Yun yung maging reality mo. Pero kapag lagi mong dinudugtong sa I am stupid. I am a loser. I am a failure. Wala naman nagpumilit sa'yo na isipin yan. Pero by default, dahil negative bias ng isip natin, ayan po yung nagiging narrative natin. Kaya nga po kailangan ng intentionality.
Sa neuro-linguistic programming, malaking tulong ang intentionality, lalo na sa self-talk. I am awesome. I am pogi. I am cute. Yan. Minsan, huwag yun ang parinig kasi walang maniniwala. Ganun. 10 powerful self-affirmation. Pwede nyo po itong photography. Kuhanan or screenshot. I am beautiful. I am loved. I am blessed. I am a blessing. I am happy. I am contented. I am respected. I am impactful. I am rich. I am blessed. Meron pong hoax. Feeling ko hoax na research yun. Na kapag ina-affirm mo yung baso, so nagsabi ka ng positive thoughts, may mga so and so research daw yun, yung chemical structure or yung component, yung crystallization sa microscope ng water ay nagbabago. Kaya nga po may mga practices na nabubulungan mo daw yung tubig. Pero naniniwala ako doon na hindi yung tubig yung nagbabago, ikaw mismo. Kasi positive words yung sinasabi mo. Ito nga, sinasabi ko lang siya eh. Pero ito, totoong research. Ang ginawa nila, 2 team. Isang nagpa-positive affirmation. Positive affirmation. Then, isang team na nag-negative affirmation. Tapos, lumaban sila ng isang basketball game. Mas malaking winning rate ng mga I am beautiful, I am love, I am blessed, I am blessing. Ayan, twice na ang I am blessed na yun. I am blessed and I am a blessing. So outward, dalawa nga pala I am blessed, no? So you are doubly blessed. Palitan niyo po yan, ako lang po ang nagdagdag yata yan. Pero maraming affirmation words yan. Sinasabi ko yan nung nanliligaw pa ako sa asawa ko. I am pogi, I am rich. I am chinito. Kasi puyat na puyat ako magnegosyo nun eh. Kahit hindi ka cute. Kasi maniwala po kayo, kapag honest kayo pa rin pipiliin ng mga pinapangarap nyong irog. Ayan po, anong tingin mo sa sarili mo pag nakatingin ka sa salamin? Yes, tumataba ka na. Yes, nasa 200 kilos ka na. Pero syempre, baguhin mo pa rin yan physically, inwardly. Hindi pwedeng puro affirmation lang, puro manifestation lang. You need to work. Pero, nagsisimula yan sa isip mo. Next is partner with people. Tandaan nyo po, importante ang community. Importante ang mentors. Importante ang critics. Kung meron ka nga pong critic, magpasalamat ka kasi hindi mo na kailangan mag-hire ng consultant para hanapan ka ng butas para mag-improve. Partnering with people will lead you or brings you faster sa goal mo. Explain. During this moment na nasa real estates po yata ako. Insurance. Sabi ko sa namin, hindi ko po kaya, parang hindi po para sa akin ito. Ginawa ko na po lahat. Sabi nung namin, Vince, did you ask someone to help you? Sabi ko, hindi po. Ibig sabihin, hindi yung pa nagagawa lahat. Minsan kasi kaya nagiging mahirap isang bagay, akala natin laban natin lagi. Tayo lang palagi. Hindi. We can work with the team, ask people to help you, be mentored by the people who have done those things, and maganda rin may kasama ka sa journey. African proverb, if you want to travel faster, go alone or do it alone. If you want to travel, anong quote nun? Do you want to enjoy the journey? Bring someone with you. Kasi akala natin pabilisan lagi ang buhay. Hindi naman po. Kasi po, mas masarap pa rin yung nai-enjoy natin yung journey kasi meron tayong kasamang mga nilalang. Relating to corporate, especially large company and corporate, di ba? Grupo ng tao. Ayan, sabi ni Sir Dan. Ayan, isa sa mga favorite ko po na leadership speaker, si John Maxwell. Ayan, yung last business namin kami nag-organize para mapunta siya sa Pilipinas. At syempre, may time na magpa-picture sa kanya. People will never care how much you know until they know how much you care. Huwag kang hihingi ng tulong para lang sa sarili mo.
Kaya ako humingi ng tulong kasi meron kang pwedeng idagdag sa kanya, sa community, sa ibang tao. Kaya nga dapat po man of value or woman of value ka. People will never care how much you know until they know how much you care. Whenever I do public speaking, I show my care to those people. Kasi nag-i-effort tayo, gandaan yung presentation. Naghahanap tayo ng tamang illustration. Hindi ka nagtotok para i-flex lang yung achievement mo. Nung nagsimula ng talk, never pa, wala pa po ito pinapakitang achievement. Kasi wala naman. Joke lang. So, show them how much you care sa mga tao, sa kakausapin mo. Principle po namin sa selling, lalo na ako. Before you become a product seller, you must first be a problem solver. If ang idea mo na problem solver ka, madaling makabenta sa ibang tao. For example, one of our winning products right now is Q10. Pag naghahadel kami sa hub, sabi ko, kapag hindi tayo nakakabenta, hindi tayo nakakatulong. Lalo na, sinisend nila yung nararamdaman nila, enlargement of the heart, mabilis hingalin, may butas sa puso. Diba, if ever makabili sila ng product natin, natutulungan natin sila, somehow, mapabuti yung sitwasyon nila. The idea was, makatulong. Real estate agent ka, nag-train ako before ng mga real estate agent, you collaborate with them. Hindi ka lang basta nagtitinda. I-fulfill mo yung dream nila na magkaroon ng magandang bahay sa isang high-end location, prime location. So people will know how much you care. So they will listen to you. They will listen to what you know. Another quote from J. Max. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. May word po na leadership dun sa training title natin. Leaders should create more leaders. Kapag walang nagiging leader sa mga tao mo, you're doing leadership wrong. Masyado mong sinasarado yung position mo. Meron nga po akong isang alam na institution. Yung mga top leaders nila sa company, kapag tumagal ng 5 to 10 years, nililipat na nila. Kasi kailangan may bago ng leader na tumayo doon. At kailangan tanggapin ng leader na yun na aalis siya at magsisimula ulit siya sa umpisa para magtayo pa ng maraming leaders. When you build an organization, wag mong bilangan yung members mo. Count yung head. Gawa ka ng head count ng mga possible leaders. Ilan yung leaders niyan? Ilan yung tatayo? Ilan yung gagayahin ka? Ilan yung hihigitan ka? Ilan yung sasabay sa journey mo? Hindi na po ako nagpapakabisi kung ilan yung member eh. Ilan yung magiging leader? Doon tayo pag-uusapan natin. Kasi po hindi lahat ng nagjo-join ay ready. Hindi lahat ng nagjo-join ay willing sumabay. Hindi lahat ng nagjo-join ay gusto magbago yung buhay. Huwag niyo pong sayangin yung oras niyo sa mga tao na sasayangin lang din yung oras ninyo. Kasi po, may ranking dito, may position, may deadline. Unless magsabi sila na tulungan nyo ako. Ito po lumang-lumang picture. Ito yung unang motor ko. Kasi po itong talk na to ay 2019 talk yata ito. Nasira yung motor ko kasi luma pa bago pa ako magka-big bike ngayon. Iyan muna yung luma kong motor. Butas yung ano niyan kasi modified siya, naka carbon, naka-shape siya ganun. So tumatagas yung tubig. Tapos may lumapit sa akin, lasing. Tapos maraming tato. Ayan, galing probinsya. So mukhang fratman kasi merong mga markers na yung frat niya. Para sabi ko, delikado to ah. Pero yung person pala na yon ay tutulong sa akin paano ayusin yung motor ko. Dinrain yung gas, nagpalit ng gas, napaandar, nakauwi kami. Umulan kasi niyan. So never judge a person. Now, if you are a leader and someone needs help, at sa tingin mo ginagawa naman nila yung dapat para sa pagtupad ng dreams nila or simply pagbebenta, never judge a person. Help them. You need a team to build a dream.
May John Maxwell din pala to. Integrity. Next natin. Hindi na ako magpapagames. Kasi sa totoo lang po, parang ganito yung integrity. Mahirap siyang makita sa panahon ngayon. Parang hirap pagkatiwalaan. Alam ba, kasama sa bahay, kasama sa staff. Parang sobrang rare, rare breed, rare species na tatagal ang isang tao sa'yo. Iba po kasi nagagawa ng integrity. And halimbawa po dyan, sa lahat ng dogs, alin ang panda? Ito, ang panda. Ayan, hanapin si SpongeBob. Ayun, si SpongeBob. Ang hirap po kasi hanapin na integrity. Pero if you want to be a top selling leader or a champion in the marketplace, you need to have integrity. So, ano ang integrity? They say integrity is hard to find these days. When work when you are supposed to and save socializing, snacking, searching, internet, personal phone calls. Unang integrity ay sino kapag wala na yung boss mo? Sino kapag wala na yung asawa mo? Sino kapag wala na yung anak mo? Sino kapag wala na yung mga team mo? Ito po, tinuro ko to dahil may talk ako before sa mga office. Ang integrity is not being perfect. Hindi yun. Ang integrity po is willing to be corrected and to become better. At ang integrity ng isang tao ay dahil sa prinsipyo niya. Di baling hindi siya kumita, may paglaban lang niya ang kanyang prinsipyo. Let's watch this video. I hope you hear the sound. Narinig po ba yung sound kaya? Martinez, have a seat. Thank you, sir. Sana hindi to mga na copyright. First month here. Do good work. I'm very grateful to be here. Well, Mr. Martinez, the reason I called you in here is So ang context po ay pinatawag siya ng boss niya. Ito ay nagsusupply sila ng mga plywood or mga gamit sa construction ng mga building. I'm looking for an additional Ayan, para hindi tayo makapiright dahil naka-live din tayo. carries more responsibility but it pays more. Ayan, so bago siya i-promote, sinabi ng boss niya na pwede ba na okay ka, masipag ka, magaling ka. Ayan, so walang sound. Okay, so explain ko. Ayan, kinakausap siya na kaya kita pinatawag dahil okay yung performance mo, magaling ka, ayan. I'd like for you to work a shift in that department next week. Oh, atras tayo. Ayan. Pero nakikita mo po yung picture, di ba? I-ano ko na lang, ina-narrative na lang natin, narrate na lang natin. Ayan, so pinopromote siya, pero sabi niya may darating na shipment. May darating na shipment next week. Kung gusto mong ma-promote, ganito gawin mo. Huwag mong i-declare yung totoong presyo, ito yung i-declare mo. Para kahit pa paano, malaki yung kitain natin sa client. Ito i-declare natin. So kung makikita mo, yan, tumitingin-tingin na yung lalaki. Ayan. Tumitingin-tingin na sa kanya. Siya parang unease. Ayan. Tingnan natin. Tell you what. You think about it tonight and give me your answer in the morning. Ayan. Pag ginawa mo ito, po-promote ka. So, mag-usap tayo bukas. Good evening, sir. So, hindi niya pa tinanggap. Kinuha niya lang yung papel pero hindi pa siya nag-decide. So, mangyayari dyan, ayan. Happy we need this job. Ayan. Siyempre, mga misis. Ayan na. Sasabihin na ng misis, kailangan natin yan. Ang mahal ng bigas ngayon. Plus 20 na. Nagpagas po kami kanina. Balik sa 2,000. Mahal. Ayan. Mahal magmahal. And sabi niya, tapos siya namumroblema si Javier. Alam ko po yata fireproof or courageous tong movie. Panoorin nyo, the best to. When do you have to give him an answer? Pero ayan, parang siya, hindi pa rin siya okay. Pero kung matatanggal daw kasi siya kapag hindi siya, Promise me that you will call me. If you pag hindi niya tanggap posibleng matawalan siya ng trabaho, recession yan. Mahirap yung Javi, buhay. Ayan, umiyak na si Achi kasi wala na pambayad. Ang daming Judith. Ayan, papalapit na siya. Elsa? Wanna build a snowman? Ayan, nakapag-decide na siya. Fine, thank you. Conversation yesterday. Ayan, nag-uusap na sila. What did you decide?
Anong napag-usapan natin? Okay ka ba? Mr. Tyson, Boss, I am very grateful to have salamat sa trabaho na binigay mo sa akin. I cannot do it. Pero hindi ko to kayang gawin. And why is At that? bakit naman? Because it is wrong, sir. Kasi mali ito, boss. It would be dishonoring to my God and my family to lie on It will be dishonoring to my God. Yun talaga yung sinabi niya. Hindi to nakakapuri sa Diyos na sinasamba ko, sabi niya. Ayan, patay na Do you siya. understand what this may do to your job? Alam mo ba ang magiging impact ng sinasabi mo sa trabaho mo, sabi ng boss. So, inilaban niya na nag-no siya. So, natakot siya sa trabaho niya, mawawalan siya ng trabaho. Javier, may I? Yan, nakakakilabot pa rin kahit ginagawa kong joke Good time. man, you just gave me the right answer. Ayan. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. Ayan. So, sabi nung boss, hindi ko kasi siya ma-post. Sabi nung boss, tama yung desisyon mo. Ang dami ko nang na-interview, hindi nakapasa. Kasi willing silang idayain yung inventory. So, parang promotion siya yata para sa stocks and inventory. So, kinongratulate siya. At sabi pa ng boss niya na hindi ko iniisip na ikaw pa ang oo. Ikaw pa ang oo. Ikaw pa ang tatanggi. Ikaw pa ang hindi mandadaya. Parang ganun. So, kinongratulate siya. Right answer. So, promoted siya. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last. Yung sinasabi ko po, di ba, yung pinapahanap natin na game, ang hirap maghanap ng mapagkakatiwalaang tao. Again, hindi natin masisisi yung mga tao na kailangang mandaya, kailangang mag-cut corners kasi may bills to pay. Pero if you are a person who trusted God, who prioritize your relationship with God, or may integrity ka, in short, hindi ka oo sa mga gantong kalokohan. Di bali ng, sabi ng nanay ko, di bali ng magtuyo, magsardinas. During that time, hindi pa mahal yun eh. Kangkong na lang po yata ang pwede mong kainin ng mura ngayon. Basta huwag ka mandadaya. Last person on my list. But I need somebody I can trust. Ayan. Will you take the job? Kailangan ko ng taong pagkakatiwalaan, tatanggapin mo ba ang trabaho? So sabi niya, yes. Then the job is yours. So ang trabaho nito ay para sa iyo I'll na. go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Ayan. Congratulations, Javier. Congratulations, Javier. Oh, and Javier, thanks for your integrity. Sabi ng boss, It's rare. Javier, thank you for your integrity. That is rare. Well done, Javier. After 6 times, I was getting discouraged. 6 times na. So, pang 7 siya. 6 times na nandaya yung mga in-interview niya. Di ba ang sarap? Nakagawa ka na ng tama na promote ka pa. Feeling kasi natin sa mundo natin ngayon kailangan mo mandaya kasi lahat nandadaya. Hindi. Quote na naman ito. Hindi ibig sabihin lahat ginagawa ay tama. At hindi ibig sabihin na konti or wala ang gumagawa ay mali na yon. Alam natin, built-in sa atin. Hindi sa atin tinuruan paano magkakonsensya. So, hanggat maaari, ipanalo naman natin yung konsensya natin, lalo na sa pagninegosyo. Ito, gumawa ko ng reaction video. Actually, ito yung last video po na nag-viral. 134,000. Isang linggo lang. Pinaliwanag ko lang bakit mananalo si Vico Soto. Dahil sa integrity niya. Kasi taga-Pasig po ako eh. And we're staying here sa integrity. Integrity is choosing what is right over what is convenient. Porket madali yung isang bagay. Naalala ko, sa parents ko nagtalo kami. Hindi pala, yung driver namin. Sabi niya, maglagay ka na lang para hindi ka mahuli. Sabi ko, hindi. Pag naglagay ako, mas maraming dadami yung buhaya kasi nafe-feed sila eh. Kasi nga po, may tracking kami before. So, do what is right rather than what is convenient. At baka kasi nandyan ka hanggang ngayon, lagi ka na lang nagka-cut ng corners, lagi ka na lang lagi ka na lang nandadaya, lagi ka na lang nanlalamang, kaya nandyan ka sa posisyon mo. Tandaan nyo po, hindi nananalo ang nanlalamang, natatalo siya sa dulo. Do what is right
rather than what is convenient. Letter O is ownership. Tandaan niyo po, kahit anong ginagawa ninyo, mapa sales, mapa employment, mapa career, mapa speaker, mapa speaking, mapa content creation, it's all about ownership. Yes, steward tayo, pero the mindset of ownership is that akin to, binigay sa akin to, iingatan ko to. Kasi pansinin niyo po no, kapag halimbawa nag-commute, di ba? Mapapansin yung ibang tao na lakas-lakas magsara ng pinto. Pag nakakasakay po ako ng FX, grabe, or naririnig ko pag nakikita ko sa labas, parang saradong galit Pero pag pansin mo, pag may-ari, di ba? Ganun pa yung close niyan. Tsaka lang ididiin pag malapit na. Ganun po ginagawa ng ownership. What is your most valuable possession? Ano yung pinakamahal mong gamit ngayon? Gamit Di ba iba ang trato mo sa gamit na mahal mo? Nakabalot pa yan yung mga cellphone na bago, di ba? Bibili mong case, tempered glass, accessory, gitara, sabi ni Sir Troy. Ayan. And, ayan. Let us make mankind in our own image and likeness. Daanan na po natin yan. Rules of ownership. You value every single property of the company, of the team. Parang ako po, ano ba, sa office, gusto ko maganda yung nagagamit ng microphone. Gusto ko somehow ma-feel ko yung kulang. Kasi I treat everything as my own. Kahit po sa grocery, nag-grocery na lang ako pag may nakita akong nakalaglag na noodles, inaakyat ko po. Kasi doon po nasisimula yun sa mga simpleng bagay. Hindi naman nagsimula agad sa malaki yan. Yung 1 million na nakawan, ang galing yan sa 100 pesos, sa 10 pesos, sa piso. You value every single property of the company. Next is you'll take full responsibility in your own dominion. Parang we are called, diba? Dominate, ayan. Subdue the earth or subdue your location. Treat it as our own. Di ba parang pagkapamilya natin, pagtatay, anak natin, di ba? Hindi natin pinapabayaan, iniingatan natin kasi ownership yan. Pero technically, kapag nasa trabaho tayo, nasa sales tayo, may binil tayo na team, ownership yan. When the business is good, you celebrate. When the business is bad, you bring it up. Remember, you are not just an employee. Your part is plays an important role in the company. Ba, nagsisimula ka pa lang, hindi ka lang basta member. O hindi ka pa leader. Pero, kahit ganyan yung role mo, kung you own yung strength mo, ay makakatulong ka sa team. Example, dati ang favorite player ko is si Manu Ginobili sa Spurs. Pero kasi hindi siya yung highlight doon, pero six man of the year, six man siya ng team ng Spurs. Pero during this season na nagkakaroon ng debate na Jordan or LeBron, ang naging bago ko na pong iniidolo na basketball player ay si Rodman. Dennis Rodman. Para sa akin siya yung GOAT. Kasi yung ownership niya sa rebound, ganun na lang. Sabi niya nga kay Michael Jordan sa isang interview, sinabi niya na, ako bahala si rebound, tumira ka lang ng tumira. Shoot ka lang ng shoot. Ang goal ko is mag-rebound. Minsan sa isang role, sa isang community, hindi ka yung bida. Pero kapag inatasan ka na isang trabaho, maging magaling ka doon. Own that. Pero alam natin, di ba, sa basketball, kahit sa Gilas, ayan, puro basketball reference tayo. Kung sino may pinakamaraming rebound, sila yung madalas nananalo. Kasi it adds another confidence sa mga player kapag nagkakaroon ng second attempt. Kasi bago magpalit ng transition on defense, makakabawi ulit siya sa pagkakamali niya. Kasi pag nagkamali ka tapos na-rebound, tapos na-shoot ng kampay mo, ikaw mismo nagkamali, balik yung moral mo. If you're playing a competitive game. Now, last na to is negativity buster. Ikaw mismo ang taga-kontra ng nega vibes. Hindi ikaw yung starter. Hindi ikaw yung simula. May mga time mismo sa paligid natin na tayo nagiging toxic.
totoo lang, hindi kasi ganyan yun. Pero to be a top leader, hindi natin kailangan maging negative. What is the worst thing someone has ever done to you? Daanan na natin yan. Ang utak po natin ay may negative bias. Ganito lang yan eh. Kaya kailangan na intentionality or kailangan mong sadyain. Intentionality is sadyain mo na maging positive yung brain mo. Example, sa isang lugar, isang room, may pumasok. Matangkad, maganda manamit, pero kalbo. Ayan. Tapos lumabas siya ng room. Kumbaga, sabihin natin, contact is teacher siya na namali ng room. Tapos, may pumunta na yung totoong teacher ninyo. Tapos sabihin, meron bang pumunta ditong lalaki na teacher? Tapos sabihin ng mga estudyante, opo, yung kalbo po ba? So, yung kalbo yung natandaan, hindi na kita yung matangkad, yung magandang manamit. Ganon din tayo, di ba? Halimbawa, maganda naman siya pero maitim. Yung maitim sasabihin natin, madali explain eh. So, negative bias din yan. Wired yan para i-protect tayo. Para hindi agad magtiwala, para hindi agad tayo. Pero, when it comes to some decisions or some things in our lives, kailangan ay maging positibo naman tayo. Especially when we're trying something. When we are pursuing something. When we are trying to achieve our goals. A pessimist sees difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Sabi ni Winston Churchill. Yan sa mga... Ganito po yan. Yung kwento na dalawang salesman, yung pinapunta sa isang lugar, sa isang tribe, dahil wala mag-expand sila ng shoe business, kung narinig nyo na yun. Short story siya. So, dalawang salesman, si salesman A, salesman B, pinapunta sa isang community, isang tribe, o isang area, dahil magtatayo sila ng shoe business doon, ng rubber shoes. Then, pina-observe sa kanila, after 1 week, bumalik sa office, sabi ni salesman A, boss, mukhang negative tayo makabenta kasi wala pa mga sapatos yung tao doon. Parang hindi tatangkilikin yung product natin. Sabi ni A. Sabi naman ni B, salesman, on a separate occasion, boss, mukhang okay na market to, wala pang nakasapatos doon, tayo pa lang yung makakauna. Sino sa tingin nyo ang makakabenta sa kanilang dalawa? Of course, most likely, sa letter B. Because nakita niya yung opportunity dun sa problem. Ganon din po ang isang entrepreneur. Sinasabi ko nga muna eh. Problem solver ka dapat. Hindi ka lang basta product seller. Kung nakita mo tong business na to, kaya nga po siya opportunity, diba? Business opportunity. Kaya lang kasi, ang gusto mo kitaan agad. Gusto mo pera-pera agad. There's nothing wrong. Kaya lang, ang pera kasi nangyayari yan kapag excellent ka. Kapag marami ka natutulungan. So, huwag mong tingnan yung pera, tingnan mo paano ka magiging magaling. Paano maraming matutulungan mo. Parang sa pagbibenta natin, di ba? Bakit maraming nabibenta yung mga top earners? Kasi malaki yung ads nila. Marami silang natutulungan, marami silang nare-reach. Eh ikaw, 100 na lang takot ka pang mag-ads. 300 na lang takot ka mag-ads. Pero yung mga top earners natin, barya-barya yung 20,000 per day na ads budget para magbenta sila. Kaya nga po importante yung mindset bago simulan yung isang bagay. Yung optimism. Kung lagi ka na lang nega, wala talaga. You always play it safe. Kung sino po yung mga nagtitake ng risk na madalas, sila yung naging successful sa buhay. How to handle yan? So ito, as I end, sakto pong 1 hour 8:44 po ako nag-start. Charisma, habit, attitude, mirror principle, partner with people, integrity, and ownership in the career, and negativity buster to become a champion. Now, bigyan ko kayo ng bonus. Sa leadership, kailangan natin mag-lead. Una is mahalin yung mga tao, turuan sila, puriin sila, at mag-decide na kaya nila on their own.
Huwag niyong ipitin. Hayaan niyo sila magkamali sa sarili nila. Ganun ang leadership. And with that, thank you for being with me. Hindi ko alam kung ano nangyari sa Gilas. Hello sa live. Ayan.